powerful, but I don't believe because my God is more powerful than anything in this world. He can do anything and He can stop anything that stops you. Hindi kaya ng Diyos na ibaliktad ang barko. Kahit milyones pa na tao ang naman doon, kaya niya. Kaya niya na yung natapakan na the land, the ground, kaya niyang patubugin kahit sa pinakamatigas. I don't know you, but reaching this time of my life, I have seen mas powerful ang Diyos kesa sa lahat ng mga dinadaanan niyo. Okay? So I want you to do this kasi ang nangyayari, we get into a lot of excuses and you fail. I want to run. I want to finish it. I want to be able to see that God is truly working in my life. Ito na lang, no? Can you imagine? Dinideclare lang namin. Tignan mo yung power of the word. Nilagay ko lang po sa calendar. I will go to the US. Ito po, 4 quarters. I said, I'll go to the US. I'll go to India. I'll go to Japan. And I'll go to... hindi ko pa sinabi ang Guatemala. Canada. Hawaii. Ayan. So, yun ang sinasabi ko. Kaya nga, sabi namin, this morning, tignan mo the man said, you walk. May nilalakaran ka eh. Alam mo ba na iba-ibang nilalakaran natin? Diba kanina naglakad ka sa putik. Yung iba naglakad sa simento. Yung iba naglakad. Yung iba hindi naglakad. Nag-tricycle. Iba-iba tayo. Sa akin, I started to think, and I'm going to show you how I do it. I started thinking, I know I can walk on the water. Wow. Diba? I know I can walk on the streets of gold. Tagalogin ko na nga lang kasi parang... Magbili nga po kayo ng 10 energy drink. Okay? Kasi again, I rebuke the devil that stops you from hearing this. Right now. Okay? So ano nangyari? Kanina umaga, kakagising pa lang namin. Tumatawag na si Pastora Chanel. Sabi ng Espiritu, ito na ang sagot ng diniklear mo. Ang diniklear yung mag-asawa. So una, sabi niyo, Pastor John. Sabi ko, ikaw na lang muna, nagpipipila ko ng message eh. Okay, sabi niya, Pastor John, will you be free? Sabi niya, we plan to come to the Philippines, to Palawan on May. Wow, really? Wow, dito kami. Now, we want to invite you this coming February. Sabi niya, gusto namin kayo kasama. Ako ay speaker sa Guatemala. Sabi niya, pero hindi ko kukunin yung speaking engagement ko, yung slot ko, ibibigay ko sa inyong mag-asawa. Guatemala. Sinong nag-invite? Kaya nga sabi ko sa'yo, anak, makinig ka, huwag kang magmayabang. Kasi yung narating mo, wala! Yung ipinagmamayabang mo, wala pa yan. Sino pa yan kay Lord? That's why you are here. I want you to know, nasasayangan ako sa iyo, anak. Kung may narating ka na at nagmayabang ka na at parang ayaw mo na, hindi mo alam. Kasi mayroon pa pala dito, hindi mo nakikita. At may magbubukas. At may matatanggap mo. Mas matindi kesa kung sino ka ngayon. And so, tapos, sabi niya, sabi ko, yes! We will think about it. Yes! Naririnig na yata ako nun. Sabi ko, yes, nagbukas na ang langit eh. In short, kung anong sinasabi Lord sa amin, may sinasabi din siya sa iyo. Hindi si Lord namimili-mili lang.
lang. Lahat ng may pandinig mangyayari. So sabi niya, Guatemala. Tapos sabi niya, after that, kinuha na yan. Oh yeah, we will be meeting with Benny on January. Sabi niya, yung naalala niyo yung Indian? From India pala. Sabi niya, kasama namin siya. At she, kasi ano niya body niya si Benny. Body niya talaga. Okay. Sabi niya, i-introduce, panahon na pastor dyan, i-introduce ka na namin kay Benny. Okay? Now, it doesn't have anything to do with influence or everything. It has something to do with God connecting people. Just as you were connected to us. Okay. So, ano nangyari? O di, ako nag-end na kami. Ngayon, sabi ko kay Pastor John, sabi niya, we'll pray about it. Wala nang prayer pa. Nag-declare na ako. Kasi, sabi niya, kasi speaker ako sa RAM. Sa Baguio siya, si Pastor John. Sabi ko, ako hindi ako speaker, pupunta ako talaga. Ito. You know why? I said, let's go. Wala sa itinerary. Pero ang US, ang Hawaii, ay US. So sabi ko, I'll go to Hawaii. Yung sabi ni Pastor, sige, ano lang natin. Sabi ko, this is God moving. Okay, o di na tapos na, nag-end na. In-off na namin. Tapos tumawag ulit. Sabi niya, ay oo nga pala. Pupunta kami ng India, isasama namin kayo. When you're following a leader, okay? Likabawi, ikaw ang door. Yan, door ka ha? When you're following a leader at nagbukas ang door, sabi mo kasama ka. Kahit hindi ka maniwala, basta kasama ka. So if there's an open door, kasama ka sa door na yan. Sinong sasama? Isang dalawa. Sabi ko sa inyo, hindi na po problema ang pamasahe na yung tama. Pag sinabi mo kay Lord, gagawin ang Lord yan. Okay? And there's gonna be an open thing. Now you will say, Pastor, hallelujah, ito na. Paano nangyayari yun? Paano yung speaker? Bakit pag in-speak niya, nangyayari? Pag in-sign niya, yung speaker natin, nangyayari. Bakit ako? How come others can fly and I can't? Correct? How come may nararating na sila? Ako wala pa. Tuturo ko sa inyo. Wow! And this is a very secret I carried for 50 years. I'm doing the work of God. Okay? Kaya ang topic ko ay ito na yun. Short lang, 30 minutes lang ako eh. Hindi ka na safe kung hindi gawa ni Jesus ito. Because I now declare to you, what has been passed on to us will happen in our lives. Ano ang nangyari? Matagal na po ang church, pero ngayon lang namin na ituturo ito. Ito po ngayon ka lang ituturo. Ito lang now. Alam mo to, Jenny, I never thought this. Jesus emptied himself. Kaya, kinaya niya ang cross. We're gonna read the verse muna ha. Therefore, my example, ang example ko nito ay hindi kahit sinong tao. Ang example ko nito ay ang Diyos, si Jesus mismo. So if you ask me, paano nangyayari yan? Nangyayari yan kasi ginawa ni Jesus. Okay?
Anong sabi niya? Philippians 2:6 to 9. Everybody, let's read it. Who, existing in the form of God, counted not being on an equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking what? Being made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient even unto death, yes, the death of the cross. Wherefore also God highly exalted him, and gave unto him the name which is above all names. Anak, pakinggan ka, kasi ikatawag ko yung ibang verses ko. Nag-empty siya to become a servant. Ibig sabihin, ganito anak, actually, hindi ko this has something to do with doctrines. Pero hindi na ako lalayo muna. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, Diyos siya. Pero para maligtas ka, siya ay nag-empty ng privilege. Correct? Kaya ni Lord na ipapapatay ang lahat na nagpahirap sa Kanya. Pero ano nangyari? The same, He is still God. Okay? He is still God. But ano nangyari? Inalis niya yung pribilehyo niya. Parang maligtas ka. Naintindihan po ninyo? Yes po. Hindi, kasi iba, sabi nila, ay ibig sabihin naging tao na lang siya. Hindi na siya Diyos. Hindi po. Diyos pa rin siya, give up lang niya ang mga privileges niya. Nagpakaalipin sa Ama. Sabi niya, just make me a servant. Pero langit siya eh. He emptied very clear. Siya ang nagpa-empty, hindi ang Ama. Siya ang nagpa-empty. Kaya nangyari ang cross. Kung hindi siya nagpa-empty, hindi nangyari. Hindi ako na-save. Kung hindi siya nagpa-empty. Ano pa sabi niya? He took the form of a servant, being made in the likeness of men. Katawang tao, nasaktan, nagutom. Naging kagaya mo siya. Sa palagi ko, kahit yung pera, na ano siya. Correct? Kaya nga tinuruan niya, ay nasa ano pala. Sabi niya, nasa bibig lang ng pera. Kung sinabi lang sa atin yun, lahat tayo naging fisherman. Correct? O, Diyos ako. Di lahat ng pera, kunin nyo na lahat yan. Sa isda. Palabasin sa mga bunganga. Pero hindi. He took the form of a servant. Dapat pinatay na lang niya si Judas eh. Hindi na eh. Tao siya eh. Natakot din siya eh. Alam mo ba na nung hinahabol si Kristo, natakot ang lahat ng mga disciples. They are just like you. I believe that they were walking around, healing people. Natakot din sila. Hindi pa sa palayo sabi nila, ayoko na, umuwi na ako, ayoko na ito, napapagod na rin ako dito sa dirty kina, dito dirty kina to, ano bang church na dito dirty kina ito? Diba? Kaya lang sabi niya, he was found in fashion as a man. Just like walking with Maui. Ayan siya. So siguro nagkakahalugay rin sila ng parang ganito, no? Pero pinanti niya. Naantan mo, bakit nagpa-empty siya? Kasi para ma-reach out niya ang tao. Paano ang tao? Paano naman tayo? So nito gusto mong may mangyari. Okay, ano na yung naging result? Ano sabi niya? Verse 8, being found in the fashion as a man, he humbled himself,
becoming obedient unto death. Yes, the death of the cross. Hindi nag-end. Wherefore also God exalted Him. Ang Diyos ang nag-angat sa Kanya. Hindi ikaw ang mag-angat ng sarili mo. Inangat ng Diyos. Si Jesus, inangat niya. Siya ang nag-exalt and He gave unto Him the name which is above every name. Emptying has a result. Ang pag-empty. Diba Tagalog ng empty? Magpapakaubos. Hanggang wala ka ng laman. Hanggang wala ng mga bagay sa buhay mo. Yun ang gusto ni Lord. Yung wala kang laman. Kasi I'm gonna tell you this. Ang daming pinapagawa ni Lord. Nung nag-reveal si Lord kanina, nanginig ulit ako. Bakit? How many hours, Church? I cannot handle it with my legs. Totoo kayo, ay si ate pupunta sa ilang oras ang Amerika. May panahon na nasa Japan ako, hindi na ako makalakad sa lamig. That's the experience na kung pwede ayaw ko na. Pero dahil ito ang sinasabi ng Diyos, at gusto kong ituro sa inyo ang tinuro niya, kaya sabi ko, yes Lord, I'll go. Makinig ka na. Hindi ako nagtuturo para magbakla ka. Tinuturo kita para magpakalalaki ka. Magkaintindihan tayo? Yung hindi ka bakit kini-keme, tatawagan-tawagan ka, i-please ka, makinig ka. Hallelujah. It's not easy to go to the cross. It's not easy to set up a big building. It's not easy for 30,000, but I got it. Because I have a strong backbone. Dinevelop ng Diyos yan. That's why we want to develop leaders who do not know how to give up. Makinig ka, anak, tingnan mo yung mga pumapasok sa mga, yung PMA. Alam nyo, nag-alaga po kami ng PMA. Ako, family namin sa Baguio. Pag binugbog mo yung tiyan niya, wala lang. Yes. Kasi sinanay muna ang tiyan. Right. Sabi naman ng kuya ko, kasi older yung mga, sige tapakan namin. Di napakan talaga. Walang epekto. Ganun nakatindi kung pagkabugbog nila. Tigas na. That's a training in my life. Hindi ko kayang maglampato. Hindi ko kayang maglantutay. At ayaw kong matalo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kong matalo talaga. Sige, lakasan mo. Sabi mo, sabi mo, hindi naman ako nagtatalo. Oh, pero kita ko. Feeling mo lang. But I can see. And I pity you. Because the devil says you're a winner. But God says you're not. Right. Kaya, alam mo itong reconnect natin, parang 7 cables ang iko-connect ako sa inyo. Kanina to. Yung tibok ang titibay mo. Kahit iulog kayo, sabihin buhay kayo. Kahit anong gawin ng demonyo sa inyo, ay
tatayo ay tatambigan ko. That's the kind of leaders you're producing. Correct? Ano pa ba yun yung ginagawa sa college? Yung mga pinapapok-pok, pinapalo ang mga tao. Initiation. O, di ba? Initiation. Bakit meron yun? Habang mas malakas at kaya niyang tisin matibay. Kaya nakamatay na. Yun din sa atin. Nagkakaroon ng initiation sa ating buhay. Okay? Because I want to understand. Na eto, punta na tayo, anak. Mag-e-end na ako eh. Iangat mo kaya dito eh. Now, because I want you to see this. We don't want. Maka Holy Spirit yan yan. I will be 66 on March. Makinig ka na. Ayokong magbilin-bilin sa inyo pag namamatay na ako. Ngayon pa lang nabuhay ako, bibilinin ko na kayong lahat. Hallelujah. We call that living will. Kahit mauna ka na, ang nasasabi ka. Ako ang nag-living will, baka ikaw na ang mauuna. But I'm sharing that, and I'm telling this to all the people. Living will. Amen. Kasi ayaw mo iiyak-iyak kayo, kailangan talagang matibay talaga kayo. Okay? No, pero baka mauna pa kayo. Okay, I'm gonna show you the secret that God has given me. Why I have to remain strong. And I became strong. Dito ako hindi strong, maniiyak ako. Okay. Anak, dito ka, para sa'yo na malaki kang hindrance sa kanila. Ano ba yung ginagawa sana? Yun sa baptism of the Holy Spirit. Eto ka anak, eto ang buhay mo. Bata ka pa. Pinuno ni Lord ang buhay mo. Dali kayo hindi pa puno. Lagyan niya yan. Okay. Okay, stop ka muna na. Eto ang buhay mo. Sabi ni Lord, sa akin yan ang buhay mo rin niya. And then, ito yung una, the first time I knew Jesus. Sige na. Grabe ang excitement ko. Hanggang nag-overflow na ako. Sino rito may overflow ka? Naalala mo, kaya mo nakilala yung asawa mo sa church. Sinabi niya. Hindi naman na-love sa'yo yung asawa mo eh. Lahat kayo na nandito na yung asawa, sinaglay. Saan niyo nakilala ang asawa niyo? Sa palengke? Hindi. Nakilala niyo ang asawa niyo sa church. Na-in-love ka. Kasi alam mo na puno. Puno siya. At pag ito na pangasawa ko, dadalhin niya ako sa malalim na relasyon. Kaya kinasal namin kayo at nagpaganda pa ako noon. At present ako at excited ako nung kayo ay nagpakasal. Correct? Tsaka na lang tutuloy yung kasal na yan. Anong nangyari? Ito, makinig ka na. Habang nagtatagal, naitatapon yun. Because of the world. Iba pala. May trabaho ka na kasi. Akala mo ang church ang nawawalan. Hindi. Kaya doon ako naaawa. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko kahit 30 minutes lang ng message. High school ka, puno ka. Pero nung college ka, ayaw mo na kasi. Mahirap na eh. Nag-asawa ka, Diyos ko. Sabi mo, Diyos ko. Correct. Nagkaanak ka, Diyos ko. Naubos. Grabe na talaga. Sabi niya, ano ba ito? Sakripisyo ang anak. Correct?
So anong nangyari? Okay, I want you to see this. Mhm. Naubos ka. Yun naman ang plan ng demonyo sa iyo. And then, wala kami nagawa ng but I want you, eto na ang inilagay mo sa baso mo. Hindi ka na anak. Priority ko ang mag-aral. Ayoko munang mag-serve. Mhm. Pagkasakit si tatay, kailangan mag-off muna ako. Iba na ang kinarga mo. Sabi niya, nagkatrabaho na ako. Iba na. Nasa worship team ka. Nagkatrabaho ka na. Parang ang quiet. Bakit member ba kayo lahat ng worship team? Tama naman ang worship. Parang nakakayak. Parang nakikita din ang buhay niyo. Nasa worship team ka sa boss. O, sige na. Tapos nawala ka na po. Tapos nakakita ng babae. Ayun na, Justin. Ayos ka, Justin. Sabi niya, go ko na to. Lahat ng panahon ay nasa girl na. Yun. Lahat ng panahon ay nasa boy na. Sabi mo, te, okay lang naman yun eh. Oo, anak. Kaya lang yun ang pinagpupuno mo sa buhay mo. Right, yes. Tapos, napagod ka na. Hindi pala yung ginagawa mo kayo ang nagpapagod sa'yo. Mhm. Yung ginawa mo ang nagpapagod sa'yo. Right. And then, nag-asawa, kaanak, pera, pride, at lahat-lahat na. Yun ang nag-overflow sa'yo. Alam mo, nung nakilala mo si Lord naman, naayos ka eh. Anak, maayos ka nung nakilala mo si Lord. Wala kayong reason na. And spending time with God. Talagang inaano niya ako, Lilia, there's no reason. Lord, masakit ang bakod. Parang hindi ko na kaya. Uupo ako ng 18 hours. Lord, hindi ko na kaya. Kaya lang nagbigay ng peace. So, I have to do it. Binigyan ako ng Lord ng 30,000. Sabi niya, magto-30,000 kayo. Natuwa nga ako, grabe ang iyak ko. Sabi ng man of God, bibilisan daw ni Lord. You don't know what you're doing in the heavenlies. Hallelujah. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa heavenlies. But I see, sinishare ko sa city pastors, marinig mo lang ang worship ng mga nagdidi 30K. Iba ang samba nila. Sinasamahan talaga sila ng banal na Espiritu. Angels will come and join us as we worship God. Hallelujah. Amen? So ano na yun? Ito na anak. Tignan mo na to ha. Ngayon, meron ganito eh. Mhm. Pastora, wag mo naman ako kasi nga busy talaga ako sa business ko. Busy talaga ako sa pag-aaral ko. Hindi ko po kaya kasi buntis po ako. Ako po ay na-assign sa Taytay. Ako po ay na-assign kay saan-saan. Puno na po ako, pastora. Pero anak, makinig ka. Lahat sarili mo ang nagpuno. Yes. Ikaw ang nagpuno niyan. Hindi ka lang kasi maniwala na kaya ni Lord pakainin yung asawa mo. Hindi mo pa siya asawa, kumakain na yan. Grabe ka naman, sobrang kabiling mo. Oh, correct? Yes. Tess, hindi ba kumakain ka na bago ka pa napangasawa ni Joey? Tapos eto si Joey, kailangan buhayin ko. Wow, ha? Kala mo hindi binuhay ng nanay niya? Alam ka na kayo.
na, ito I want you to see. Ito ang pinakamalungkot sa lahat. Nag-church ka, gusto mong magpuno. Diba? Space ka na eh. Wala Pero ka. konti na lang ang pwede. Yes. Kasi preoccupied ka. Ang nag-overflow, hindi ikaw. Negative na overflow, hindi na kayang tanggapin ng baso mo ang Diyos. Kaya, pumunta ka ulit. Pero puno ka pa rin ng sarili mo. Sige, pumunta ka kay Lord. Lord, magtanggap ako. Hindi, tanggap ako, Lord. Tanggap ako. Oh, nag-overflow na, wala na kagad. Hindi ka pa nakakauwi. Wala na. Right. Kaya, sabi ni Lord sa akin, yun ang buhay ng tao. Kaya hindi ka satisfied. Kunin mo man ang lahat ng yaman sa mundo ito. At nag-church ka. Ano na yan eh, yaman ng mundo. Kaalaman ng mundo. Lahat ng gusto mo. Nandito na to eh. Church ka ulit. Siya na, church ka ulit. Yan na lang ang kaya. Yan na lang. Kunti na lang. Don't tell me you're full. Hindi ka talaga puno, anak. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka puno. Kasi kung puno ka, sensitive. Very sensitive ka, sasabihin ni Lord sa'yo, anak. Nasusobrahan mo yan. Balik ka sa akin. Pagod ka na. Hindi pa gumanda ang buhay mo. Nagpapakahirap ka sa ginagawa mo. Pupunta ka sa church, aantukin ka pa. Bakit? Pagod ka na. Hallelujah. And then you will say, go to church. Ano ang nag-overflow? Hindi si Lord ang nag-overflow. Ang pinakamahirap pa, anak, ay ito. Tumigas ka na. May aspeto sa buhay mo. Ang tigas mo na. Kaya kahit ibuhos mo yun kayo, iiwan at maiiwan pa rin sa tigas na ginawa ng demonyo sa buhay. Ilan us to be free. Anak, ilan sa inyo, yung problema mo sa nanay mo, yung sinasabi lagi na yung kasama mo, wala kang kwenta ng anak. Alam mo na, kung hindi mo ibuhos lahat yan, mananatili sa buhay mo yung tumigas. Right. Hallelujah. Hindi na po overflow. Kaya hindi sharp ang hearing. Kaya pag nag-pray ka, takot ka, ayaw mo. May calling si Lord, ayaw mo. Bakit? Puno ka na eh. And I went to God. I said, Lord, empty mo na ako. Pagod na ako. I-empty mo na ako. I-empty mo na ako sa mga boys ko. I-empty mo na ako. And I believe that today, kaya hindi maka-full blast si Lord sa buhay mo. Asawa mo, iniintindi mo pa. Ang dami mong iniintindi. Na wala talaga ang nangyayari sa Diyos. Anak, sayang. The moment I saw all of you came to know Jesus, you were fresh. You see the freshness of the relationship. Ilakaran ko po ito dahil ito ang katotohanan.
Kalokohan yung sinasabi nyo na pag nasa church kayo, napupuno kayo. Kalokohan nyo. Hindi ka napupuno. Hindi ka nag-overflow. Because you still have everything in you. You worry about your children. Kaya mong buhayin ang anak mo. Kaya mong ibigay lahat sa anak mo. Kaya mo talaga lahat. And this is a wake-up call sa buhay ko. Ako po mismo, sabi ko, Lord, i-empty mo ako. Kasi hindi totoo na napupunuan ako sa'yo. Pumupunta ako sa church kasi gusto kong tanggapin ang gusto ko. Pag hindi ko natanggap, ayaw ko. Anak, sayang, puno ka nun eh. Pag nung nagkaanak ka, di ba sabi natin yun eh, Lord, kahit anong mangyari, mamahalin kita. At nawala. And God just told me a simple thing. Said, Lilia, magtaim kita. Kasi, pag empty, pupunuin ulit ni Lord. Amen. Amen? Start ka ulit sa maliliit. Anak, start ka ulit. Kahit nga konti lang ni Lord. Gusto kong i-empty. Anak, kahit kayo mag-aasawa, hindi kayo pwedeng maging honest with each other. Kaya isipin mo muna, ikaw, anak, ikaw. Huwag yung asawa mo. Huwag yung anak mo, ikaw lang muna, ikaw. Yung walk mo kay Lord. Start ka ulit. Nakahirap bang mag-start? Ewan ko sa inyo, pero sa akin po, pinukpok na ako, wala na akong pwede ipagmalaki. Alam niyo yung paglaki ng church, there's nothing about us with Pastor John. There's nothing about me. There's nothing about Pastor John. It's all about Jesus. Yung building, kahit yung binigay ko, walang pangalan yun. Nothing about Pastora Lilia and Pastor John. Everything about God. How can you be full? Start again. Start again. Pa-empty ka na lang. Oh. And then pupunin ka niyo. Unti-unti lang. Sige, Lord. Oh, unti lang. Hindi ko kaya. Sige, Lord. Hindi na ako nagbabasa ng Bible ko. Sige, mag-open ako ng Bible ko ngayon. This is my life. Every day, I go to God empty. Empty. Anak, makinig ka. Sinabi mo kay Lord na pag nag-umpisa ka, siya ang unahin mo. Sabi ko, every day, my husband knows that. Pag may problemang dumating, sabi ko, Lord, ayoko to. May iyak ako, lalaban ako, but I say, gusto ko nang i-empty, Lord, kasi ayoko paapektuhan ang tubig ko. May sitwasyon ng member
Kami ang naapektuhan. Apektado ako, umiyak ako. But I go to God again and say, God, take this away from me. I want to be full of you. Not full of problems. Not full of anything. Kaya alam mo, you can go through anything in the world. But I see Jesus in your life. So full of sickness. But I empty myself during time of worship. Lumuluhod ako kasi sinasabi ko, Diyos, yung problema ng isang member namin, iginudulog ko sa'yo, ayoko maapektuhan ako. Yung asawa mo, Lord, ayoko maapektuhan. Lord, yung anak ko, ayoko maapektuhan. Mahal ko sila. I'm gonna do my best to help them. Para ayoko maapektuhan. Because I want to have a real walk with you. I want you. Living will. That's my living will. So full of God. Anak, meron kang gustong pa-empty kay Lord. Gawin mo na. Amen. Ito yung mga problema ng bahay. Mga bagay sa buhay natin. Lord, problema ko po yung asawa ko, hindi ako makahataw. Lord, problema ko po talaga sarili ko. But I want to empty myself. Yung mga iniisip ko na na-offend ako. So, i-empty ang sarili ko. An empty vessel. Can receive again. An empty vessel can receive again. Workers in the house of God, things will tire you. Relationships will burn you out. Money will kill you. Dreams can stop you. Personal dreams can stop you. I want you to receive from the Lord. That minister by your husband, Eliza. Ayaw mo lang magtanggap asawa mo. I want you to go to God right now. This is not a lecture. Pa-empty ka na. Kasi there's no overflow. Just go ahead. This is reconnect. You're reconnecting with God. Let's go humbly before God tonight. Do not keep any pride in your life tonight. Be empty. Be empty enough. Gusto ni Lord na ayusin ang buhay mo. Gusto ni Lord na makukuha mo na siya. Hindi yung future mo. Hindi yung ginagawa mo. Ano man ang dinadaanan mo, God wants you just to give it away. Jesus emptied himself. Jesus emptied himself. Grabe, ilang taon ka pa. Napipit-pitin mo yan. Ilang taon pa. Ilang taon pa. You have to stop it now. You go to God and be empty. Jesus
worry about your family. Hindi lalaki ang mga anak mo na maayos kung puro worries ang gagawin mo. They will be just like you, warriors. I pray that you will receive in the Spirit. I pray that you will do things in the Spirit. Holy Spirit, I declare that you will just touch the lives of the people. Oh, Rebia Shukarabaha, Rebia Bashu, Rebia Bashu, Kurababaka, Rabashi, Orobosundo, Rababaha, Rabashi, Oh, Royese, Karabayashi, Oh, Rababaka, Rabaka. God has a beautiful plan for you. God has something new, but you cannot hear it. Hindi ka mailiti, Lord. Magpa-empty ka, Lord, I pray. I pray na maintindihan nila sa spirit nila what it means to be empty. Oh, Rababakashi. Oh, Robosundere Kiarabaka. Oh, Holy Spirit, come and minister to your people. Oh, that they will empty themselves. Empty, oh God, empty their vessels. Lord, create an empty vessel again. Create an empty vessel. Empty vessel. Nothing to be proud of. Go to God right now and say, God, I don't have anything to be proud of. Empty me, Lord. Oh, Rabayanamas. Oh, Rabayanamas. And when Jesus became empty, it was God who exalted him, gave him the name above all names. Horobashara Babahara Bashara. Lorobosutere. Orabayashikara Babakara Babakara. Holy Spirit, Holy Spirit. Lorobosutere. Lorobosutere. When there is no more joy in what you're doing, let be empty. If there's no more joy, wala ka ng joy sa mga ginagawa mo. When Jesus becomes so grudgingly disliked, wala na akong panahon. Ayoko na, pagod na ako. Nagkasakit na ako dahil sa iyo, Lord. Empty yourself. Saan ka na-offend, anak? Saan ka na-offend? I-empty mo yun. Dahil yun ang titigas dyan sa puso mo. Ano yung dinadaanan mo? Ipa-empty mo na. And don't go back there. God wants you so empty. Empty
God about your desire to be empty. Sige, buksan mo yung bibig mo. Kasi sa bibig mo lalabas. Kasi kailangan to be empty in this aspect. Lahat ng problema, i-empty mo ako. Lahat ng alalahanin ko sa buhay, empty me. Lahat ng problema man ng iba pang tao, empty me. Yes. Open your mouth. Open your mouth. I want you to just open it. Say it. Some of you, you got tired of your own partners. Galit ka na sa partner mo. Go to God. Pa-empty ka na. Some of you, you're not even happy with your married life anymore. Pa-empty ka na. Only God can create a beautiful relationship. Be empty. Future mo. Iisip mo yung future mo, magpa-empty ka na. Hindi mo talaga kaya, tignan, hindi mo kaya trabahuin ang future mo. Ibigay mo na lang kay Lord para sure. Lahat na iniisip mo magmula umaga hanggang gabi, anak, yun ang i-empty mo. Ibigay mo nun kay Lord. Empty na. Empty right now. Empty. Empty. Oh, the Lord is right beside you. The Lord is near you. And the Lord is just taking it away from you. Nasa iyo ang Diyos na pagpapakumbaba mo, anak. Yung mga panalangin mo na parang hindi sinasagot, anak, magpa-empty ka. Tapos magtiwala ka na muli kay Lord. Yung lungkot mo, nalulungkot ka, anak, magpa-empty ka. Gusto makita ni Lord na hindi ka malungkot. Something will change. Yung selos mo, bigay mo na kay Lord lahat yan. Yung takot mo, bigay mo na kay Lord. Empty mo na. So that you can receive afresh. You can receive afresh from God. We receive healing right now. You're going to become very healthy spiritually. You will start to grow because you will be full again with the things of God. Alalahanin mo sa nanay mo. Bigay mo na kay Lord na kung nagagawa niya. Alalahanin mo sa mga nanay at tatay mo. Be empty, anak. Be empty. Minsan napapagod ka na dahil
iniisip mo ang nanay at tatay mo, the Lord is speaking right now. Yung iba sa inyo, nagtatrabaho kayo, pagod na pagod kayo dahil maraming expectations ng mga magulang nyo. Empty yourself of that expectation so that you can do more for God. City pastors, give it up. City pastors, just be empty. Be empty. Until there's nothing left for you. The best things I have seen in my life is coming to God empty so that He can fill me again. Empty of anything that stops you from receiving the best. Alam mo, ang isang ina, iisa lang ang gusto niya na ang natatanggap ng mga anak niya ay magaganda. Let your presence, Lord, just come. Every time we come empty, He comes to you. Every time we come zero, He comes to you. Every time we come nothing, He comes to you. Say, God, I come to you nothing today. I come to you nothing, empty, because I want something new from you. Wala kami kayang bibigbitin sa pasensya mo. I pray and I declare that every one of you will have the healthiest relationship with Jesus. Come empty. Come empty every day. Empty every day. And in the nothingness, God will come and be with you in your endeavor. God will come and be with you in your families.
in your business, God will come and help you. Tutulungan ka ng Diyos, naghahanap siya ng nothing. Lord, we can't stop saying to you and telling you everything that has to be empty. Panginoon, marami kang mga gusto pa na ipa-empty. May mga bagay na hindi na namin maalala. Pero Lord, hindi ko po kami ngayong gabi. Empty us of worries. Empty me of the future. Empty me of all the problems. Because I want to come before you now all the time. So, tumatanggap lagi ang sarili mong bagay. Thank you for allowing us to see tonight. Kaya pala lumang na kami napupunuan. Pero magsalamat sa salita mo. Dalangin ko na mag-create ng totoong kaisipan at pagbabago. Every day, we will come before you empty. Every time na may disturbance kami, every time na nag-worry kami, every time na nag-discourage kami, every time na galit na kami, every time na
dumadaan kami ng mga bagay-bagay, we empty so that we can pass the right things to people. Jesus, when He emptied Himself, taking the form of a servant, He became obedient unto death. His death on the cross. Kung hindi po nag-empty ang Diyos, hindi nakagalaw ang Ama sa salvation. This is not a 1-hour topic. It's a lifestyle. Gawin niyo po ito sa panahon ng pagsamba. And I believe that your spirit will be sensitive in your receiving. An empty vessel can receive more. You want something different in your life? Be empty. Wala kang kaya ipagmayabang. Wala kang problemang hindi masolve. This is the kind of life. An empty life. You cannot be proud of anything. Because there's an empty life. And I do this every day. Wow. Every day. Hallelujah. I go to God every day. Minsan, people will tell me, may problema ka ba, ate? Meron. Ba't hindi nakikita? Empty. May sakit ka raw, ate. Ba't hindi nakikita? Empty. Kasi I want the Lord to work in my life. City pastors, God is looking for empty vessels. D30K, this is how the Lord can speed up the D30K. Kapag tayo po ay empty, willing to do what God wants us to do. Sige po, tayo po ay tumayon. We wanted to talk about the two topics. Pag-usapan niyo. And say, because sometimes when we talk about it, it happens. Na-form. So we will be, while you're eating for 30 minutes, kasi start ulit tayo ng 7 or 7:30. While you're eating, you can talk about the topics instead of talking about other topics. Amen? Hallelujah. So can we just pray? Oh. We believe in you, Lord. We believe that today we are empty. And every day we will be empty so that you can fill us. Mag-iiba ang mga anak mo na nagsisilbi sa iyo. Mag-iiba kami lahat. Dahil sa inireveal mo na yung araw na to. And I pray that tonight you will be receiving even more in our spirit. While we will rejoice over every word that we receive. Dahil pupunuin mo muli kami. Thank you for your goodness. Thank you for allowing us to enjoy the 2 sessions this afternoon. We honor you that we can run with horses. And this is the reason why we can run with horses out there. Because we are empty. There is no heaviness in our body. Heaviness in our emotions. In Jesus' name, amen. Wow, amen. So, pwede po kayong umupo o Oo, Lord, salamat sa aming pagkain. Mabubusog